kapatid ko sa Panginoon. Pero yung bulag, umasa siya sa salita ni Jesus lamang. He was fully convinced na ang paningin niya ay magbabalik sa kanya. He relied on Jesus' words alone. Ano po ang salita ng Panginoong Jesus lamang ang pinakinggan at inasahan niya nung time na yun. Kaninong salita ba tayo umaasa? Sa kapitbahay ba natin? Sa idol ba natin? We should rely on Jesus' word alone. Dito makikita sa Biblia, dito natin makikita yung word ni Jesus sa Biblia. Kung totoo po ba tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Hindi sapat na nakikinig lang tayo every Sunday. Kaya dito po sa Sunset, we need to read and study God's word, the Bible, para may alam tayong salita niya. Amen po. At panghawakan natin ito. Ayun po, di ba nakaraan na kwento ko po sa inyo yung nangyari po sa anak ko, yung simula po ng taon nito, yung sunod-sunod po silang nagsuka. Pero pinanghawakan ko po yung deklarasyon ng aming district head pastor ni si Pastor Rajovelin na bago magtapos yung taon noon na 2025, sabi niya na walang mau-ospital sa ating pamilya sa pangalan ni Jesus. At yun po yung diniklara ko po rin po sa aking mga anak nung nagkasakit po sila. Kasi di ba sabi po sa Mateo chapter 18 verse 18, anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian din niya sa langit. Anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan din naman niya sa langit. Ayun po, tinalian ng deklarasyon ni Pastora Jovelyn ang anumang kasakitan at kinalagan niya ang kagalingan. Pinanghawakan, pinapakawalan ni Jesus sa langit ang kapangyarihan ng kanyang salita habang ipinapangaral ito sa lupa para sa katuparan ng kanyang layunin. Yan po, nanampalataya kami that time na hindi ma-hospital po yung anak namin, na magaling na sila. Yan, na kahit nakikita namin na nangihina na po siya that time. Ayun po yung tunay na faith, hindi mo lang ini-expect ang kadakilaan ng Diyos. Ang tunay na faith, kahit nakikita mong may sakit, nangihina yung anak mo, naniniwala ka na pinagaling na siya ng ating Panginoong Diyos. May po, alam niyo po kapag namumuhay tayo sa pananampalataya, nagtitiwala tayo na kahit hindi mag-provide yung ating Panginoon, naniniwala tayo na malalagpasan natin ang anumang mabigat na pinagdadaanan natin ng buhay natin. Kasi alam niyo po ang tunay na pananampalataya, sumasamba ka, nag-worship ka, kahit 20 na lang, yun naman ng bulsa mo, ng wallet mo, di ba po? Namumuhay ka sa pananampalataya kapag nararamdaman mo na namamanhit na yung braso mo, nangangalay na yung pinti mo, pero naniniwala ka pa rin na pinagaling ka na ng Diyos. Kaya po, that is real faith. That is living by faith. Kung darating tayo sa moment na nahihirapan tayo sa sitwasyon, huwag tayong magalit sa ating Panginoon. Huwag natin siyang tatalikuran. Lalo lamang tayong kumapit sa ating Panginoon. Lalo lamang tayong magtiwala na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kanya po ang pamumuhay sa pananampalataya ay pagtitiwala na kahit hindi mo naiintindihan kung bakit mo nararanasan ang lahat ng ito, yan po, alam na ito ng Diyos. Yan. Magtiwala lamang tayo sa kanyang plano. Umasa tayo sa salita niya lamang. Diba po sabi sa Jeremiah 30:27, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Yan po. Yung pangalawa po ay makikita natin, pangalawang puntos po makikita natin ito sa verse 7 po, sa bandang baba. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakita na. Pangalawa po ay we are obeying His command. Yung prueba po na tayo ay talagang namumuhay na sa pananampalataya, we are obeying His command. Madaling sabihin, pero medyo mahirap gawin, alam niyo po yun. Bakit kaya pag inutos ng Diyos, minsan napakahirap sundin po, ano? Minsan nagda-doubt pa tayo, sabi na, Lord, ikaw ba yan? Di ba minsan gumagano tayo? Ano pag sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos, kailangan natin i-surrender lahat. Amen. Lahat. Di ba po? Naalala ko nga yung last na ano po na nito pong huling anniversary po sa Linasin. Kaka-install ko lang po last year, di ba po? Yun po yung time na unang ka-install ko lang na pastor at nag-anniversary po yung Linasin.
pinag-pray po ako ni Pastor Alex. Hindi ko pa alam ba't iyak ako ng iyak kasi ang sabi niya, isurrender mo lahat. Amen. Surrender, sabi niya. Tapos sabi ko nga, oo nga ano, sabi ko ganun kasi alam niyo po, minsan sumusunod tayo sa Panginoon, akala natin sumusunod tayo, pero hindi natin alam, hindi pa pala natin na-surrender lahat. Kaya nahihirapan tayong sumunod kasi hindi pa natin na-surrender lahat. Kasi 'di ba sabi, buhatin natin yung cross natin, 'di ba? At sumunod tayo sa Kanya. Kaya kailangan nating sumunod, isurrender lahat. Magpatawad ka, kung ano yung pangarap mo, isurrender mo lahat sa ating Panginoon. At tunay nga na kapag sumunod tayo sa ating Panginoon, meron pong kasunod na pagpapala. Amen po. Amen. Yung detailed po yung sinabi ni Jesus dito sa taong bulag. Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo. Sabi niya gano'n. Maghilamos ka roon. Kasi po di ba nilagyan niya ng putik yung mata ng bulag. Alam niyo po maraming pool sa Israel noon. Kasi syempre desert po yun, need lagi na may tubig. Pero pinapunta siya ng Panginoong sa pool of Siloam. Diba po, hindi naman sinabi, pumunta ka sa kahit anong pool doon, maghugas ka. Pero detalyado yung sinabi ni Jesus. Doon ka pumunta sa pool of Siloam. Sumunod naman siya. Ginawa niya yung sinabi ni Jesus kasi diba, hindi niyo naman po alam kung anong daraanan niya. Bulag po siya, tapos may tapal pa yung mata niya. Maglalakad po siya doon, di ba? Paano siya maglalakad? Hindi naman sinabi doon na may kasama siya, mag-aakay siya. Pero ano pong ginawa niya? Sumunod siya sa Panginoon. Kaya po kahit, sabi niya maghuhugas siya, kaya sumunod siya, ginawa yung sinabi ni Jesus at nakakita siya. Pagbalik niya po, nakakita niya siya. See, yun nga po, di ba? There's a blessing. Sabi nga, sumunod naman ako sa Diyos. Bakit wala pa rin yung hinihingi ko? Di ba? Minsan ganun tayo eh. Wala pa rin blessing. Sa alam niyo po mga kapatid, sabi di ba po, not all blessings comes in form of money. Lagi po natin tatandaan yun. Many times, it is good health, and po, peace of mind, happy family, di ba po? At yung samahan, ang isang samahan ng mga mabubuting Kristiyano, yung tagalakan sa puso. Kasi, di ba po, sabi sa James 1:17, all good things comes from the Lord. Kaya kasi minsan hindi natin ma-appreciate yung blessing ng Lord kasi hindi naman tayo talaga nananampalataya. Instead of faith, you are manifesting. Di ba po, may uso po yun ngayon, di ba, yung yung nagpo-post manifesting, ganyan. Good looks, di ba, manifesting. Di ba, may ganun po. Baka na-try nyo na po nag-post ng ganun, di ba? Sabi nga, masama po ba yung manifesting? Alam niyo po, sabi nga ng isang pastor, ano ba yung pagkakaiba ng manifesting sa faith? Ganyan. Ang manifesting po kasi is minamanipulate niya yung outcome. Basta sabi natin, manifesting big house. Diba, gumagano tayo. So, pag binigyan ka ng maliit na bahay ng Diyos, magiging grateful ka pa rin ba? Diba po? Manifesting car, yung red. Diba, ganyan tayo. Binigyan ka ng Panginoon ng single na motor. Pero red naman. Po, hindi ka pa rin ba magiging masaya nun? Iba yung faith, mga kapatid. Kasi ang faith, kahit ano ang lumabas, basta meron, hindi ko minamanipulate ang Diyos. Sa pananampalataya ko, i-sustain man ako or hindi, ibigay man yung trabaho or ma-reject ako, ibigay man ako, ibigin man ako ng taong yon or kaibigan lang talaga, because of my faith, regardless of the outcome, I will believe in Him. Yun po yung pagkakaiba. Dahil sa pananampalataya, anuman ang kalabasan, maniniwala pa rin tayo sa Diyos. Yun po yung pananampalataya. Susunod pa rin tayo sa Diyos, sa inuutos niya. Wala naman sinasabi na sa Biblia na specifically na sinasabi about sa manifesting po na nauuso ngayon. Paulit-ulit na pinapaalala sa atin ng Panginoon sa Bible na He is in control at hindi tayo. Siya po ang laging nasa control. Kapag sinubukan natin kontrolin ang buhay natin, hindi natin makikita na sovereign siya, na siya ay trustworthy, na ang kanyang plano ay perfect at bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. Diba po?
Hindi masamang maghangad ng mga bagay na alam mong makakabuti sa'yo. 'Di ba? Hindi po masama na magdeklara ka ng mga bagay ng mga bagay na alam mong para sa'yo at kabubuti ng sarili mo, ng pamilya mo. Pero stop manifesting. As a Christian, start living by faith. Start obeying His command. Yan, mahal mo ba si Lord? O, ang sabi niya sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. So kung mahal mo, susundin mo. Lalo na kung hindi naman masama ang inuutos niya. Tulad ng taong bulag, di ba, makikita po natin. Alam niya ba na after niya hugasan, yung may putik sa mata niya, makakakita na siya? Wala naman sinabi si Jesus sa kanya na di ba po, na hugasan mo yan, makakita ka, sinabi niya, hugasan mo yan sa At sumunod pa rin siya sa Panginoong Jesus. Wala siyang pakailam kung may makita sa kanya habang naglalakad siya. Kaya po, papuntang Pool of Siloam, tapos may putik sa mata niya. Basta sumunod siya sa inutos ng Diyos. Ganon yung nabubuhay sa pananampalataya. Sumusunod sa utos ng Diyos kahit hindi pa niya nakikita ang resulta. Ayan po. At pangatlo po, makikita po natin to sa verses 8 to 11. Ang sabi po doon, sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga, sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang, kaya't nagsalita ang dating bulang. Ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yun sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at naghilamos. Pumunta nga doon at naghilamos at nakakita na ako. Ayan po, puri po yung Diyos. At pangatlo po, ang proofs that we are living by faith, we are speaking the truth. Yan. Sabi ng mga kapitbahay niya, siya ba yan? Yung bulag dati, di ba? Yung nabasa dito. Sabi, kamukha niya lang daw, hindi sila na makapaniwala na nakakita na yung kapitbahay nilang bulag. Ang sabi niya, di ba? Ako nga po yun. Hindi siya nanahimik. Nagsalita siya, nagpatotoo. Sinabi niya, sinunod niya si Jesus, kaya siya nakakita. Nakita niyo yung reaksyon ng mga kapitbahay po, di ba? Nagulat talaga sila. Nagulat sila. Sila ang nagpapakita na hindi lahat makikita ka bilang isang bagong tao. Huhusgahan ka pa rin nila sa nakaraan mo. Ngayon pa rin ang lagi nilang makikita sa'yo kahit nagbago ka na. Yan, kasi hindi nila matanggap na totoong nagbago ka na. Pero ang importante naman is yung hindi paningin ng tao, kundi yung paningin ng ating Diyos. Ang sabi ng mga kapitbahay niya, siya ba yan? Nakainuman ko lang yan noon eh. Parang gano'n. Ngayon, ayaw niya na uminom. Alam niyo po yun, gano'n, di ba? Born again na daw, ayaw daw uminom, di ba? Siya na ba yan? Palaaway lang yan dati, nakasabunutan ko pa yan eh, di ba? Alam niyo po yung mga gano'n. Nagbago na talaga ba? So, makikita natin yung reaction ng tao na kapag may pagbabago sa buhay mo, hindi sila makapaniwala. Parang magugulat sila na siya ba talaga yan? Para alam niyo po yun. Yun po yung epekto na kapag may nabago sa atin is talagang magugulat ang mga nasa paligid mo. Di ba po? Minsan parang hindi natin nahihiya pa tayo minsan na parang binago na ako ni Lord, hindi na ako sasama sa inyo. Minsan ang hirap sabihin sa mga tao, di ba? Pero alam niyo po, kahit hindi naman natin minsan sabihin, tulad ng bulag na hindi siya agad nagsalita na nakakita na ako, hindi niya naman pinagkalat na ganun, pero yung mga tao sa paligid ang nakakita. Ganun kapatid, makikita yung pagbabago sa bawat isa sa atin. At lagi din nating isipin na ingatan din natin yung mga sinasamahan natin. Kasi minsan, doon tayo nahusgan, or minsan, doon nakukurap yung ugali natin. Di ba sabi, bad company corrupts good character. Kaya po, ingatan natin, lalo na sa mga kabataan, kung sa mga nakikinig po, piliin natin kung sino yung sasamahan natin. Piliin natin yung ilalapit tayo sa Diyos. Amen. Tunay na namumuhay sa pananampalataya, nagsasalita yan ng katotohanan. Tama. Kahit alam niyang pwede siyang husgahan based sa past niya. Dapat po speak the truth
that God change you. Alam niyo po, naalala ko lang yung baguhan pa po ako sa pagpapastor. Meron po kasing hayo kami after po sa church sentro, na mahayo po kami niyan. Isa po akong nun, batang pastor, associate pastor po ako nun. Marami po kami kasama po namin ang aming head pastor pa po mga tawag nun. Head pastor ko po nun si Pastora Joanna. Tapos assistant head pastor niya is Pastor John Brade po. So kami po mga batang pastor, yan kasama po nila kami. Minsan po sumasakay kami sa bus papunta Castilleos. Ang hayo po namin sa Castilleos ay Del Pilar at Balaypay that time. So yun, pag pumupunta po kami ng Castilleos, minsan pag sumasakay po kami ng bus, alam niyo po si Pastor John is tumatayo po talaga yan sa bus, naghahayag talaga siya ng word of God doon, tumatayo siya sa harap. Minsan bihira sa atin na sasabihin natin, ay hindi ko gift yan, hindi ko gift yung tumayo yan sa bus, di ba? Kasi dahil nahihiya tayo. Pero alam niyo po, iba rin yung gift ng Panginoon sa buhay ni Pastor Jan, tumatayo talaga siya doon sa harapan ng bus. At kami po mga kapastoran, sinasabihan kami ni Pastora Joanna, mag-intercede kami. Ayun niyo po, pero makikita na talagang kapag binago ka ng Panginoon, you will speak the truth. Hindi ka mahihiya. Yung si Pastor Jan, naghahayag siya doon sa bus. Wala naman pong naninita. Kasi alam niyo po ang tao, bihira lang yan na yung kapag may nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi naman talaga yung magwawala na makikinig at makikinig pa rin yan. Or minsan wala silang pakialam, pero may makikinig at makikinig pa rin sa'yo. Kaya speak the truth. Speak the word of God. Na binago ka ng Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon. Diba po? Nakikita nila yung pagbabago sa iyo At tatanungin ka nila, anong nangyari? Bakit ka nagbago? Alam niyo po yan, di ba? Tulad ng ginawa sa dating bulag, na dahil kay Jesus, pinagawa niya ito sa akin, sabi niya gano'n, di ba? Sabi niya gano'n. Kaya nasabihin natin testimony. Dahil kay Jesus, kasi alam niyo po, may lumapit sa akin, nag-preach sa akin, kaya yun, tumugon ako sa ating panawagan na ating Panginoon. Kaya ganito, patuloy na binabago niya yung buhay ko. Alam niyo po yun, katulad ng bulag na ito, sabi niya, nilagyan ni Jesus, yung tinatawag ni Jesus, nilagyan ng putik yung mata niya, pinahugas siya dun sa ilog ng Siloam, kaya ako nakakita, yun yung sabi niya Kasi alam po, dapat hanapin natin. Alam niyo po, dahil doon, sa pagsasalita natin ng katotohanan, hahanapin din nila si Jesus. Hahanapin nila si Jesus para kung gusto rin nila magbago. Sabi sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you search me with all your heart. Amen? Sabi niya, ako hahanapin niyo at masusungan kung puso niyo akong hahanapin. Amen. And kung minsan dumarating na tayo, ay nabubulag, po, pero pupuntahan tayo ng Diyos kung nasaan man tayo at tayo yung makakakita natin. Sabi nga, di ba, sa kantang Amazing Grace, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Diba? May pagkakataon na hindi natin alam kung may pag-asa pa ba, or may patutunguhan pa ba kung nararanasan natin. Alam niyo po, God will make a way. At kapag nalagpasan na natin yung mabigat na pasanin sa buhay natin, speak. Magsalita tayo, testify. Diba? How God changed you, how God helped you, how God make you see. Imagine yung bulag, pagkapanganak niya, yung pagkain niya, dati naaamoy niya lang. Ngayon, nakikita niya na rin yung kinakain niya, di ba po? Yung tao na sa paligid niya, dati naririnig niya lang. Tapos, pero ngayon, biglang nakikita niya na for the first time, di ba? Nakikita niya na yung ganda ng langit, ganda ng sunset, di ba po? Yung lunti ang paligid dahil kay Jesus. At dahil doon, sinabi niya na dahil kay Jesus, kaya siya nakakita. We are living by faith when we are speaking the truth. Amen po, Jesus is the truth. Amen, glory to God. But bilang pong pangwakas, basahin ko lamang po yung sa verse 1 to 3. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito?
Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang Amen. kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen po. Ayun po, ang mga Hudyo po, naniniwala yung mga yan sa law of retribution po. Yung punishment or yung balik po sa mga nagawang kasalanan nila. Kunyari, may nagawang masama yung magulang mo, yung babalikan, kundi yung magulang mismo, yung anak, ganun po sila, naniniwala po sila. Diba kasi po, diba sa Old Testament, ganun po yung mga curse, na kasama yung buong sambahayan. Naniniwala po sila doon. Even doon time po ni Job, diba, si Job ay upright po siya. Righteous man po siya, blameless siya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi he feared God, di ba po? His suffering po is not because of he had sinned against God. Di ba po? God allowed Satan to torment Job. Di ba po? So at the end of the story, makikita natin na yung pagiging tapat ng Diyos sa atin, sa buhay ni Job. Di ba po? Nasa difficulties na nai-encounter natin na hindi naman ito always associated with our sins against God. Apo, sabi sa Galatians 6:7, di ba po, whatever man sow he will reap. Apo, minsan pinararanasan natin minsan bunga nga po ng ating mga maling choices o kaya mga maling nagagawa natin sa buhay. Pero alam niyo po, sinasabi din dito, hindi naman lahat ng hardship, makikita na mabasa natin sa text, hindi naman lahat ng hardship sa ating buhay ay dahil sa mga nagagawa nating kasalanan sa Diyos. Sometimes, we will encounter suffering, trials, hardship, difficulties, yung mga kasakitan kasi minsan ito po ay byproducts ng sinful world. Nakatira po tayo sa sinful world. Lahat tayo nabubuhay sa makasalanang mundo. Minsan, we will suffer sa mga produktong nauugnay sa makasalanang mundong ito. Alam niyo po, si Jesus po, sabi niya, 'di ba? Sabi ng yung mga disipulo niya, naniniwala siya doon. Bakit po siya bulag? Dahil po ba kasalanan niya o ng mga magulang niya, 'di ba? Yung sabi sa kanya. Pero alam niyo po, inano siya kinorek sila ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, walang may kasalanan, kundi kaya siya bulag para mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Yun yung sabi niya, para mahayag ang kapangyarihan po. Kasi Jesus debunks the myths na lahat ng kasawian ay punishment niya sa kasalanan or ng mga magulang natin. And itatak natin din sa isip natin na porket dumadaan tayo ngayon sa pagsubok sa buhay ay dahil parusa niya yan sa kasalanan natin or sa mga magulang natin. Pero alam niyo po, minsan, kaya nararanasan natin yung mga pagsubok na yan, it is an opportunity to display God's power in your life. Minsan makikita ng mga tao na, dati nahihirapan lang siya sa buhay, ganito yung buhay nila. Pero ngayon, tingnan mo, ang ganda na ng buhay nila. Yun yung doon mo malalaman na kaya mo pala nararanasan yun kasi ang gusto ng Diyos makita ng mga ibang tao yung kung gaano yung kapangyarihan na ginawa niya sa buhay natin. So kung namumuhay tayo sa pananampalataya, mauunawaan natin kung bakit nangyayari ito sa atin. Na kapag tayo umaasa sa salita ng Diyos, sumusunod tayo sa utos niya at nagsasabi tayo ng katotohanan, kahit anong nararanasan natin ngayon, maniwala at magtiwala pa rin tayo sa ating Panginoon na all will be all right in time. Ngayon ka pa ba susuko? Ang layo na ng narating mo, di ba? Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, tinuturuan ka lang niya, lalong tumibay sa pananampalataya. Lagi nating tandaan na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong nakikitang nagsasuffer. Kung hindi mo na kaya, magpahinga lang, huwag kang susuko, huwag kang lalayo sa Diyos. May malaking blessing sa dulo. Sabi nga po sa Galatians 6:9, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Yan po, we should live by faith, not by sight. Sa Diyos po yung papuri, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo sa bawat isa sa aming Panginoon.
Lord, sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan namin, Panginoon, maraming po salamat dahil hindi po ninyo tinatanggal sa puso namin ang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, lagi kami namin, Panginoon, pupurihin, sasambahin, pasasalamatan sa patuloy na paggawa mo po sa buhay namin. Maraming po salamat, Lord, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, glory to God po. Amen, amen. Praise God. Lapangalan si Lord sa buhay ni Pastora Jaji. Talagang, ang alam mo, preacher ngayon si Pastor Sander. Nagulat ako, baka wala pa yata sa bahay si Pastor Sander. Wala po siya, Pastor. Wala siya, nasa work pa. Diwali. Okay, marami pa naman pagkakataon. Salamat, Pastora Jaji. At muli, pinatunayan ng salita ng Diyos sa atin. We need to live by faith. Amen? At paano natin mapapatunayan yan? Yan po yung sinabi. Proof kasi yung word na ginamit ng ating preacher. Anong patunay na tayo nga ay nabubuhay sa pananampalataya? Kasi minsan talaga mas sinusunod natin sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos sa atin. Tama po ba? Minsan mas pinipili natin yung opinion ng tao kaysa sa salita ng Diyos eh. Okay, ginagawa natin ito. Okay? Sabi natin, we are living by faith. Kasi na paniniwalaan natin sa pananampalataya, sinabi ng tao o ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng tao, busy ka, huwag ka nang umattend ng sunset. Marami kang gagawin, pagod ka. Maghapon ka na sa gawain, huwag ka nang umattend. Naintindihan ka na nila. O, tayo naintindihan natin, pero naintindihan kaya sila ni God. Hallelujah. Mga kapatid ko sa Panginoon, pinapagawa sa ating ito. Ginagawa natin, pinapatunayan natin, we are living by faith. Hindi naman talaga natin kaya eh. Katulad ko, na-late ako. Pero biyaya ni Lord, nakaabot pa rin tayo sa Facebook Live. Amen? Salamat dahil talaga nasa dami ng ginagawa natin sa maghapon ay huwag natin kakaligtaan yung bagay na pinagaganap ng Diyos sa atin. Salamat kay Pastor Bing. Siya nag-on, siya nag-add lahat eh. Kaso ayaw niyang i-on yung cover eh. Amen? Naabutan ko siya nakaupo dito sa inuupuan ko. Mga kapatid ko sa Panginoon, ano ba itong pruweba? Ano ba itong proof na sinasabi ng preacher natin na tayo ay namumuhay sa pananampalataya? Okay. Una, sabi niya, tayo ay talagang umaasa sa salita ng Diyos lamang. Okay. Jesus' word alone, na sabi niya. Pag sinabi natin we are relying on Jesus' word alone, ibig sabihin, ang pananampalataya natin ay buong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Okay. Walang paliwanag kung bakit. Wala nang bakit pa. Punong-puno kasi ng bakit ang mga tao. Ba't ako attend ng sunset? Maghapon na nga kaming nagtrabaho. Ba't ako attend ng sunset? May gawain kami kasabay ng sunset. Okay lang, paglinggo yun. Understandable yun. Nauunawaan nyo paglinggo. Pero kapag wala kang gawain ng Sabado, Biyernes, medyo merap ipaliwanag yun. Hindi natin pwede sabihin marami tayong ginagawa. Sino bang walang ginagawa sa atin sa maghapong ito? Tama po ba? Okay. Hindi ko naman sinasabi na kaagad sa inyo na gawin nyo ito araw-araw. Umattend kayo ng Donwats, umattend kayo ng sunset. Okay. Pero dito natin napapatunayan ang pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. Pag pinagbawalan ka ba na huwag umattend dahil marami kang ginagawa, susunod ka ba? Amen. Hindi na salita ng ating Panginoong Yesus, opinion na ng tao. Kawawa ka naman, na lagi nagpupuyat. Sabi ng doktor, bawal ka magpuyat. Bababa ang dugo mo, low blood ka na. Tama po ba? Kaya tuloy ikaw, natatakot ka ng magpuyat. Halos hindi na makita anino mo na sana siya low blood dito. Nawawala yung low blood baka may gawain pa yata sila sa church. Hapon yata yung gawain nila. Okay. Tignan ko, kaninang umaga kita ko siya. Nagbabawalan siya dahil dati siyang high blood, dati siya nagme-maintenance. Sabi niya sa akin, ngayon, hindi na siya high blood, low blood naman siya. Praise God. Sabi ko, sobrahan ka yata sa Donwats. Hindi po, naman niya.
Siguro marahil sabi niya, buntis kasi ako kaya marahil siguro na low blood ako. Yan. Kilala niyo na kung sino yung tinutukoy ko tuloy. Amen. Ay, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin sisisihin yung gawain ng Diyos doon sa bagay na nagaganap sa atin. Wala na bakit. Kasi sinabi sa atin ng preacher, di ba binigay niya sa atin, ano ba pananampalataya? Sinabi na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Tama po ba? Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi natin kailangan ng maraming bakit. Ang kailangan natin, sumunod sa sabi ng Panginoon. Okay, ako nga, after ng ating 2025 corporate prayer and fasting ang linaw ng instruction At sinabi ko rin sa ating mga tigapakuna, sabi ko, Bishop, Dad, mandate tayo ni God. Kailangan natin ganapin ng sunset prayer watch. Hindi nagdalawang isip ang ating tigapakuna. Sinabi niya, maganda yan. Meron tayong bukang liwayway na nanalangin at meron tayong takip silim na nanalangin. Amen. Yun naman talaga tayo. Kaya nga tayo tinawag sa prayer of faith Tapos tamad ka mag-pray. Baka hindi ka prayer of faith. Baka faith ka. O hindi ka pwedeng masabing prayer Tama po ba? Ito ginagawa natin, kulang pa ba? And I'm praying. Okay, loobin ni Lord. Yung magkakaroon tayo pero once a week yung kamustahan na sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga may problema, may bigatin, may sakit, hindi natin pa to i-Facebook live. Among us lang, pinagpipray pa. Okay? At in-encourage ko po, I don't know if you agree with me, malapit na. 7 araw na lang mula sa araw na ito ang ating 25th founding anniversary. And God told me kanina, habang ako'y nananalangin, we need to have a corporate prayer and fasting para maangkin natin yung God's miracle. Marami siyang gagawin. Marami siyang himalang gagawin Excited na ako Amen. At para walang makahadlang sa bagay na ipagaganap ng Diyos sa atin, kasi nararamdaman namin yung hadlang talagang ang dami namin kinausap na magiging resource speaker natin. At yung mga kakilala natin, naging estudyante ni Bishop, ng mga Bishop na rin, na tiga ibang lugar talagang hindi niloob Sabi ko, may dahilan si God. Amen? Don't question God. Okay? At huwag kayong mag-alala, may bishop naman tayo sa Prayer of Faith Church. Amen? Yun din po yung sinabi ko kay Pastor Jay. Walang ibang masigit na nakakilala sa ubasan ng Prayer of Faith Church na bishop, kundi mismo ang ating bishop. Sabi ko lang kay Pastor Jay. Kasi dinong niya yung isa Hindi ko na babanggitin dahil naka-Facebook live tayo. Ninong niya yung isa, ninong niya sa kasal Okay. Pero hindi rin umubra doon sa kanyang schedule. Kasi linggo nga. Alam niyo naman, pag linggo, devoted lahat talaga ng mga bishop na nandun sila sa kanilang mga house churches, sa kanilang mga simbahan. Nagkataon linggo, may anniversary, yung isa, may church anniversary sa isang lugar, kaya simbahan, na hinahawakan niya, kaya hindi rin siya makapunta. Meron silang mga dahilan. Kaya sabi ko na kay Pastor Jay, yan ang kalooban ni Lord. Okay. Sa tingin natin parang nabigo tayo. Kahit nung nasa mission kami, nasa Pasig, talaga pinapapunta pa nga ako doon sa lugar So happened na sa Mindanao Avenue na kami kaya hindi na kami makabalik. Pinapabalik ako doon sa isang bishop na napupuntahan sana namin yung kanyang house church sa may EDSA pero hindi na kami makabalik dahil nasa Mindanao Avenue na kami, palabas na kami sa may highway ng papunta na rito. LX. Malapit na kami sa LX. Kaya hindi na kami pinabalik ni Bishop. Pero feel ko tinatawagan. Alam ng mission team yan. Ayan, nandiyan si Pastor Aminda talagang wala akong ginawa kundi tawagan yung Bishop na yun. Pero hindi nakaget through. Okay.
May mga tinawagan akong kakilala din niya, kinuha ko yung number, hindi makaget. Talaga hindi niloob. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Kapag kalooban ni Lord, madali. Pag hindi niloob ni Lord, kahit anong pilit mo, kapatid, hindi magaganap ang gusto mo. Tandaan po natin yan. Pag gusto ng Diyos, madali natin maangkin. Kapag hindi niya ginusto, huwag mo nang ipilit. Mapapahamak ka lang. Amen? That's faith. Naniniwala tayo na meron talagang bagay na pinapaganap ang Diyos sa atin. Kapag ang salita ng Diyos ang ating batayan, hindi tayo madaling matitinag sa mga problema, sa mga pagdududa, sa pressure ng mundo. Ba't ka pa may stress? Tama po ba yan? Din lagi sabi kay Pastor Abing. May stress ka kapag yung isang kontrolado mong bagay hindi mo nagawa. Talaga nakaka-stress yun. Pero kapag hindi mo na kaya, hindi mo na kontrolado ang sitwasyon, ba't ka pa mapapa-stress? Ibigay mo na kay Lord yan. Tama po ba? Okay. Ikaw, limitado lang yung kakayahan natin bilang tao. Pero may kilala tayo na may control ng lahat. God is in control. Tama po ba? Kaya mas paniwalaan natin yung salita ng Diyos kaysa sa opinion ng tao. Amen? Sasabihin sa iyo, ako nga, di ako umatin, okay lang sa akin. Kaya okay na rin sa'yo kahit hindi ka umatin. Hello? Anong klaseng pananalita yan? Kaya pag tinuturuan mo ng tama, sinasabi mo kung ano yung dapat gawin, ang dating doon sa tinuturuan mo, parang ang pagdating sa kanya, kina-curse mo siya. Hindi curse ang pagtatama. Tama po ba? Tanda po natin yan. Iba ang curse sa pagko-correct. Tama po. Kapag yung bagay na pinagagawa sa atin, okay, ang laging confirmation natin ng tunay na pananampalataya ay lagi nakasalalay kay Jesus. Yung ginagawa ba natin ito para sa ating bishop ba to? O para kay senior pastor ba ito? No. Para ito mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Amen. We are obeying His command. Ayan po yung second point ng preacher natin. Sumusunod lang tayo sa utos ng Diyos. Utos ba ng Diyos na gawin natin to magtipon? Na katulad ng ginagawa ng ilan dahil alam natin nalalapit na ang kanyang muling pagbabalik? Yes! It is a command. Amen. Utos ito na wag natin kakalimutan. Pray without ceasing. Yes, hindi pakiusap yun. Hindi instruction yun. Command yun. Okay. Kaya kita niyo yung bulag. Tama po ba? Sumunod. Sumunod siya sa sinabi ng ating Panginoong Yesus. Okay. Naniwala siya doon sa sinabi ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, pagkatapos lagyan ng putik ang kanyang mga mata ay pinaghilamos siya. Okay? Pagkatapos niya maghilamos, ano nangyari? Kundi siya pumunta sa tubig. Doon sa, ano yan? Anong lugar yung pool na yon? So, silo. Sa silo o salitang sinugo. Okay? Kung hindi siya naghilamos doon, palagay nyo, makakita kaya siya? Ganyan ang buhay pananampalataya. Hindi lang basta tayo nakinig ng salita ng Diyos, kundi pinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Sinabi ni Lord, gawin uli natin, ginawa natin ng month of November. Bagamat November talaga, the whole month is our corporate fasting month. By tomorrow, send your name to me para may pag-pray ko rin kayo. Hindi ko naman sinasabi mula hanggang June 21 ang inyong pagpa-fast. Basta meron tayong corporate fasting, prayer and fasting simula sa araw ng bukas hanggang sa pagdating ng araw ng ating pagse-celebrate. Okay? Kayo na po ang magsabi kung ilang araw o bubuuin ninyo o ilang kain ang ifa-fast ninyo. Wala pong problema po yan kasi God is really wants us to pray and fast. Ang tanong lang, when? Lord, kailan ako mag-aayuno? Kaya si God ang magsasabi sa inyo kung kailan. Pero malinaw, we are mandated. Nasabi ko na rin ito kanina nang in-inform ako ay sinabi ko na rin sa sentro na by tomorrow sa mga gustong mag-corporate prayer and fasting ay pwede tayong gumanap.
Ibig sabihin ng corporate, announce, prayer and fasting, corporate. Alam natin ano yung ating pinag-aayunuhan. Identify natin. Okay? Maangkin tayo ng isang matagumpay na selebrasyon. Okay? Sa araw ng June 21. We're declaring. Ano man ang mangyari, hindi tayo titingin sa sitwasyon. Umulan man magmalakas, deklarasyon pa rin natin, may himala tayong makikita sa araw na yon. Amen po ba? Maraming gagawin ng Diyos. Kaya huwag kang liliban ha. Dalhin mo buong pamilya mo, hanggang apo mo, dalhin mo. Makakita tayo ng himala. Kaya dahil pag-aayunuhan na natin, yung kamay ng Diyos na sumama sa atin sa araw na yun. God will send His mighty ministering angels na makasama natin. Yan ang prayer natin. Katulad nitong lalaki, naniwala siya. Okay? Kumilos siya. Ang pagkilos niya, yung pagsunod. Katulad tayo, sumusunod. Yan ay bahagi ng ating pananampalataya. Kung di siya sumunod, mananatili siyang bulag hanggang ngayon kung buhay pa siya. Kaya faith without work, without obedience, is dead faith. Tandaan po natin yan. Patayang pananampalatayang walang gawa. Maliwanag ko ba yun? Santiago chapter 2 verse 17. Amen. Kaya tandaan natin ito. Ang breakthrough, kung gusto natin maranasan yan, madalas dumarating yan patapos tayong sumunod sa harapan ng Diyos. Hindi muna natin nakikita ang resulta bago tayo sumunod. Hindi na, faith. Amen. Alam mo na resulta eh. Sumusunod tayo bago natin makita ang resulta. Naipasok nga dito yung, alam ko mayroon ako nagawang preaching nun pero hindi ko na-share eh. Okay, yung preaching na tungkol sa manifestation at yung faith. Malaki pinagkaiba niyan kapatid. Baka na mayroon na kayong nabasa tungkol sa ganyan. Okay? Pero meron na akong ginawang ganyan na, pero alam ko hindi ko pa siya naibabahagi. Iba yung salitang manifestation doon sa itinuturo sa atin ng Bible. Kung tatanungin niyo ako kung ang manifestation ba ay biblical, direkta ko sasabihin sa inyo, hindi biblical ang salitang manifestation. Kasi hindi sa Diyos ang nagmumula ang kanyang ang source ng power, hindi kay God. Saan? Sa universe. Madalas sinasabi na universe will give what I declare. Hello? Maliwanag ang sabi ng Biblia. Apart from me, sabi Lord Jesus, you can do nothing. That's faith in God. Amen? Prayer according to God's will. Hindi yung pinipilipit mo na kahit para baga napaka-imposible eh. Gusto ko mapangasawa yan. Ayan yung word na manifestation ay, anong other term ko dyan, ay law of attraction. Okay? Pinapalitan kasi nito yung law of attraction sa ating Diyos eh. Dire-replace niya eh. Para tayong little God. Okay, pag sinabi mo, walang pwedeng gawin ng universe kundi ibigay sa'yo. Kasi diniklara mo minamit. Ito may manifestation. No. Yung power of your words, parang ikaw na ang Diyos. Amen. Kaya hindi biblical. Okay. Ang meron sa atin bilang mananampalataya, miracle by God's power. Tandaan po natin yung mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya huwag tayo basta-basta malilin lang ng sanlibutan ito na nagtuturo about manifestation. Kaya dahil sigurado ako, madadaya tayong madali ni Satan. Kaya baka biyayaman ako. Ibibigyan ako ng ganito, ganyan. Kaya minamanifest mo na. Dapat yan kasi nadaanan ng ating preacher. Okay. Kung titingnan natin, pag sinabi natin, ito yung paniniwala bago natin makita. Okay. Manifestation. Kalagang kitang-kita mo na yung resulta. Minamanifest mo na eh. Tama po ba? Okay. Kaya, manifestation ay dapat ayon yan sa God's revelation. Okay. Faith is trusting God. Manifestation, kung kukunin natin yung biblical, wala akong makita biblical na na supporting verse eh. Okay? Pero meron ang sanlibutan ito about manifestation. Okay? Kaya tandaan natin, bilang mananampalataya, dapat ang faith natin, faith is trusting God. Okay?
Sa Diyos tayo umaasa. Hindi yung na tinuturo sa atin ng law of attraction. Hindi biblical yon. Okay. Okay. Yan yung modern idea ng manifestation. Kung yun yung idinidiin ng ating preacher kanina. Okay, love ni Lord, maibahagi ko po sa inyo yan. Okay, ipag-aaral ko din sa malalim dyan. Kasi maraming para bang kang positive thinker, ikaw yung nag-iisip na magkakaroon ako ng maraming pera. Mga ganun, nagmamane. Kapatid, padalang ka ni Satan, baka hindi ka na magsimba. Pag marami ka ng pera. Hallelujah. O nag-manifest ka na, magkaroon ka na malaking bahay. Baka hindi mo na maiwan yan. May kakilala nga ako nung binilan siya ng anak niya ng malaking TV. Hindi nakapagsimba nung linggo. Tinanong ko, ba't di kayo nagsimba? Pastor, sira kasi yung pintuan namin, baka manakaw yung TV. Ay, Doto, ko naalala pa nila, Pastor Ates, alam ko na i-presyo na to noon. Baka daw mawala yung TV. Mga kapatid ko sa Panginoon, malaking TV nila, yung bagong TV nila. Kaya, kapag ang bagay na gagawin mo, mapapalayo ka sa Diyos, huwag mo nang gawin. Ang dami tinuturuan sa librang to, para yumaman ka, sabihin mo, no. Okay. Yung sinasabi natin, yung by faith yun. In Jesus' name lahat yun. Amen? Yung nakasulat sa pintuan nila Pastora Seni na, Manay, come to me now. Hindi manifestation yun. Declaration yun na ang Diyos sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Meron tayo in Jesus' name, hindi sa gusto natin, kundi sa gusto ng ating Panginoon. Kaya tandaan natin, always speak the truth. Lagi dapat totoo. Okay? Kasi bilang mga pastor, pag tayo nangaral, kapag tayo may mali, o hindi na totoo ang ating sinasabi, delikado tayo. Kaya turuan mo muna sarili mo bago ka magturo sa iba. Okay? Tandaan natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ang taong may faith, hindi natatakot ipahayag ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil yun ay totoo na pinaganap ni Lord. Minsan, nakakalimutan ng marami sinong ginamit ng Diyos para sila ay managumpay sa panahon ngayon. Amen? Kaya muli, palapakan natin ng Diyos. Pumapalakpak na si Pastor Big. Pinapahinto niya na ako. Hallelujah. Palapakan natin si Lord sa buhay ni Pastor Jaji, na sinalo niya ang kanyang asawa ni si Pastor Sander na dapat na mag-share ng Word of God ngayon. Binabalik ko na po sa ating MC ang gawain. Hallelujah. Praise God.